to inflict vengeance on the nations and punishment on the peoples, to blind their kings with fetters, their nobles with shackles of iron, to carry out the sentence written against them. This is the glory of His faithful people. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Panginoon Diyos na mapagmahal, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Unang-una sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, Panginoon, na gumising. Opportunity, Lord, to say thank you. Opportunity, Lord, to love. Opportunity, Lord, to hug, kiss our loved ones, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapala niyo, Panginoon Diyos, sa pag-iingat niyo po sa amin, Ama. Patawaran niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, Panginoon Diyos, mga bagay na dapat namin ginagawa pero hindi namin nagagawa, Panginoon. Lord, in your grace, guide us, Father. Lead us to the right path, Panginoon, ng pagpapatawad, ng pangunawa, higit sa lahat ng pagmamahal. Pagmamahal na ibinibigay niyo po sa amin. Pinupuno ang aming puso. Wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, we are nothing without you. I'd like to say thank you. Thank you for everything. Thank you for this life. Thank you for our brothers and sisters, Father God. Thank you for your presence. Thank you for your grace. Thank you, Jesus. Father, give us yung heart, Lord, na talagang naglulong sa inyo pong mga salita. Gabayin niyo po yung aming mga kapatiran na papunta pa lamang po rito, Panginoon Diyos. Gabayin niyo rin po, Panginoon, aming mga leaders, ang aming pastor, Panginoon, na magsasalita ng inyo pong salita na ibabahagi sa bawat isa. Gabayin niyo po kami lahat, Panginoon Diyos. Nawa, ialay namin ang lahat-lahat, Panginoon, sa iyo sa araw na ito, sa oras na ito. Thank you. Thank you, Jesus. Kung aming prayers sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo at tayo po ay umawit. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Pag tayo po'y handa na, tayo po'y nagagalak dahil meron po ulit tayong bagong umaga at meron naman ulit po tayong bagong buhay na nakamtan mula sa Panginoon. So, yung paggising natin sa umaga, isang biyaya mula sa ating Panginoon dahil meron na naman po tayong panibagong pag-asa na ating pangaharapin sa panibagong araw ng ating mga buhay. Kaya ang buhay natin ay ibigin lang natin sa ating Panginoon sapagkat siya lang yung may hawak nito. So, darating ang araw, panghina at babalik ito sa Panginoon. Ngunit habang tayo nabubuhay, habang tayo may kalakasan, tayo po'y magalak at magpuri sa ating Panginoon at ibigay po natin lahat sa Kanya ang ating buhay. I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. I will praise you with
with all of my life. I will praise you. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. Come on, church, my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you, is in you. Is in you, is in you. For the Lord is my tower, and He gives me the power. Hear not the words of the enemy in a difficult hour. In a difficult hour, He will crush the devourer and brings the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn the words of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, and they are saved. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower.
I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, fill me. I give my life to the potter's hand. Give my life to the potter's hand. I give my life to the potter's hand. Muli po tayong maawit at awitin po natin ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating awitin ay mabigyan po natin siya ng pagsamba at pagpupuri. Dakilan niyang pag-ibig para sa atin. To you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Unveil my eyes, let me see your face to face the knowledge of your love as you lead me. Lord, renew my mind.
Spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. For the last time, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang presensya sa ating kalagitnaan, nararapat lamang na purihin siya sa lahat ng kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin. Makaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Mamaya po ang ating ah, congregational prayer ay isasama ko na po sa ating closing and benediction para makapagpahinga na rin po kayo. Maraming salamat, Kuya Bobot and music team for leading us. ah, Worship the Lord, songs. And of course, sa bawat isa na narito ngayon ay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam ko po, medyo hassle, bumiyahe ngayon or lumabas ng bahay. Dahil sa napakainit po ng panahon. Magbukas ka lang ng electric fan. Yung init, ramdam mo lalo dahil yung hangin. Sobrang init din po. I can imagine yung mga kailangan magtrabaho sa labas ng mga building, so labas ng mga bahay, yung required yung trabaho nila sa kalsada o yung talagang kailangan nila mag-travel most of the time in a single day. We should continue to pray for each other dahil kahit nasanay na tayo sa init ng Pilipinas, hindi natin maikakaila that even this kind of heat ay may health consequences. Tama po? So please, pray for each other, pray for yourselves, and always hydrate. No? Palaging uminom ng tubig, palaging magpalit ng nailalabas natin na tubig sa ating katawan. So with that, I now invite you to welcome hindi pala to bagong tema, no? Kasi we have already started this April, hindi pala siya bago. But for the first time, I'm also going to share with you na yung tema natin mula ngayong Abril ay mag-extend siya hanggang June. So, ang inumpisa nito ni Kuya Ben noong second Sunday ng April. And if you recall, ang kanyang passage is about ang kanyang starting passage is Micah chapter 6, And shinare niya sa inyo that it's about the kingdom values. And yes, our theme for April to June is the kingdom values as we journey with God. Mga katangian, mga kaalidad, mga kaugalian na nasa kaharian habang tayo ay naglalakad kasama ang Diyos. Now, I have prepared a definition by consulting yung iba't ibang mga scholars and pastors na nakilala ko. I mean, yung books nila,
But before i-define natin yung value or Christian value or kingdom values, let me give first an illustration kung ano ibig sabihin o ano itsura ng isang katangian o ng isang value o the qualities that we need to have, ano? Yung mga values o yung values that we are talking about, ano, kasi hindi naman ito masyadong pinag-uusapan, lalo na ngayon sa mga school na medyo na hindi na napaprioritize yung values, ano? Yung values sa mga usaping edukasyon. But values, especially sa edukasyon, values are like subjects sa klase. Para siyang mga subject. Different subjects. Ano ba yung mga favorite subjects ninyo? Math, of course, hindi ko paborito yan. But science, I love science. Hello. But of course, kagaya nung naging dilemma ko o naging pangyayari sa akin nung nag-exam ako nung high school, elementary ako going high school, nag-exam ako para mag-take ng application para sa Philippine Science High School. Hindi ako pumasa dahil ang taas ng science ko, pero yung math ko hindi sumampa sa requirement, ano. So you can just choose one, no? They're all important. So para siyang subject sa klase, no, na you need to learn and to have good grades. Kailangan mo silang matutunan. History, math, science, English, Filipino, ano pang iba't ibang mga subject, kung high school man yan o college, especially sa college. Yung iba, mas mahirap. Sino dito yung mas nahihirapan sa mga algebra or trigonometry, yung mga ganun? Chemistry. I hate chemistry. Sorry, nandito ba si Kena, yung pharmacist natin? But hindi ko talaga na-enjoy ang chemistry. Physics na-enjoy ko pa. So, but there are other things, other subjects na gusto mo, pero it's not just about kung gusto mo siya. There are others na mahirap dahil mas mahalaga siya, but ideally, lahat sana yan mahalaga. Tama po? They're all important. Kaya nga, ideally, sa isang eskwelahan, sa isang kurso, kailangan ipasa mo lahat. Kasi lahat yan importante sa kung anong gusto mong maging. And they shape you, yung mga subjects na yan, hinuhulma ka, tinitrain ka, ini-influensyahan ka, ini-empower at ini-equip ka, hindi lang para maging mabuting student. Tama? Kasi hindi ka lang naman magiging estudyante habang buhay. But they are training you, they are shaping you into becoming an educated, good educated person in real life. Mabuting edukadong tao paglabas mo ng eskwelahan, ano? Kasi maraming gumagraduate na hindi naman ugaling edukado. At marami namang edukado pero hindi rin nagiging mabuting tao, ano? So, mabuting edukadong tao sa totoong buhay. Now, if you want to become like that, mabuti at edukadong tao sa totoong buhay, then hindi ka lang mangangarap na gumraduate. Mangangarap ka na may empower ka, matutulungan ka, matitrain ka, mahuhulma yung buong pagkatao mo ng mga subjects na kinukuha mo. Science, English, algebra, kahit PE, ano, mahalaga yun. Importante yun kasi pagdating mo ng totoong buhay, saka ka na lang kakamot ng ulo na hindi ka healthy, di ba? Pero sa totoo lang, PE is really an important subject, ano? So, yung mga katangian sa kaharian ng Diyos o mga katangian that we need to have bilang mga Kristiyano, it's sometimes called Christian values, and here I'm calling it sometimes as Kingdom of God values or Christian values, ano? Ganon siya. Ganon ang itsura nun sa buhay Kristiyano. Alam natin kung anong dapat nating pag-aralan. Alam natin kung anong dapat nating tutukan o kung saan tayo dapat lumago na area ng buhay natin bilang mga Kristiyano. So what are the Kingdom of God values? What are the Christian values? Ano ba sila? Ano ba definition nun? This is the definition that I've come up with na gusto kong ibahagi sa inyo. Don't worry, wala akong slides pero I will make a graphic notes, no, para i-share natin sa inyo mamaya so that we can just share then later on. Pero for now, let's focus on the message, and the definition that I'm giving you is that yung Christian values are Christ-like qualities. Christ-like qualities, mga katangian, kaugalian na
makakristo. Either galing kay Kristo, ginagaya natin mula sa itinuturo ni Kristo, or ipinapasa sa atin, spiritually speaking, ni Kristo. So Christ-like values, Christ-like qualities, that's the first part of the definition. The second part is it reflects God's kingdom. Christ-like values or Christ-like qualities that reflect God's kingdom. Na ipapahayag, nakikita sa atin yung paghahari ng Panginoon sa buhay natin. Na iba ang makikita mo sa isang taong walang paghahari ng Panginoong Diyos versus sa isang tao kagaya mo na pinaghaharian ng Panginoong Diyos. And hopefully may pagkakaiba. Dahil ito nga yung point natin, it reflects God's kingdom. So Christ-like values or qualities that reflect God's kingdom sa paanong paraan in how we live and how we relate. Kung paano tayo mamumuhay individually at paano tayo nakikitungo sa iba. That's basically it. And, syempre, sa paanong paraan ako magkakaroon. The second part of my definition is that they are formed through our active discipleship and by the empowerment of the Spirit. They are formed, nangyayari siya sa atin, nauhulma tayo, nababago tayo, kagaya ng sinasabi ko kanina mga subjects sa school. They are formed, yung mga values na yan, through our active discipleship. Yung ikaw, nagiging intentional ka sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Values do not grow without you. Na parang gigising ka na lang, mapagmahal ka na. Hindi ganun. They are formed through our active discipleship. And of course, by the empowerment of the Spirit. So that's why in Galatians, we can read about the fruit of the Spirit. Kasi ito yung nangyayari by His empowerment. And even in that specific passage, hindi sinasabi ni Paul na fruit siya ng Spirit and therefore wala ka nang gagawin. Hindi ganun. Meron siya sinasabi sa buong Galatians about the fruit of the Spirit. You have to keep in step with the Spirit na sila sabi. But that's not our point today. We just want to highlight na yung Christian values, yung paglago mo sa mga bagay na yan, may kinalaman ka doon. And of course, hindi yan mapangyayari kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay. So, that's what we are going to pursue. But of course, kagaya ng ginawa ni Kuya Ben nung in-introduce niya sa atin yung itong tema na ito, I would also like to quote I would also like to say na nanggaling pa ito sa Old Testament. Si Jesus, siya yung katuparan ng pananampalataya ng Israel mula noon. And therefore, kung siya ang katuparan, ipinamuhay niya yung itinuturong buhay, tamang pamumuhay mula pa man sa tinatawag dapat natin na Hebrew Scriptures or Old Testament. May mga tinuturong values sa Old Testament. And therefore, kung si Jesus ang katuparan, ipinamuhay niya yon. One of the most popular texts in the Old Testament na dapat kabisado natin ito, highlights the major values that God wants His people to have. Makikita natin sa Micah chapter 6 verse 8. At sabi doon, He has shown you, O man or O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? Ano ba ang hinihingi sa inyo ng Panginoong Diyos? Ang sabi doon, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Tamang-tama sa tema natin na journeying or walking with God. Ano daw ang nire-require ng Panginoong Diyos? Sa verse 8 ng Micah chapter 6, kumilos ng may hustisya, ibigin ang pagiging mahabagin o magiging mabait, to love mercy. That mercy is also translated sometimes as kindness from the Greek word kesed, from the Hebrew word kesed. And then lastly, to walk humbly, lumakad na may pagpapakumbaba kasama ang Diyos. Now, it tells three values. Marami pang values, pero dito hinighlight ang tatlo. Justice, mercy or kindness, and humility. Now ngayon, mula sa araw na to hanggang sa susunod na mga linggo,
I will talk about these three qualities at kung papaano sa New Testament itinuturo ang mga bagay na ito. Dahil syempre, pahalagahan natin kung anong pinahalagahan ni Jesus mula sa Old Testament hanggang sa New Testament in light of Jesus and the church. No? We cannot just simply ignore the church because we are the church. Kung mamumuhay tayo gamit ang mga turo ng Panginoong Jesus, dapat kasama ang simbahan o komunidad ng mga tagasunod ni Jesus sa ating application sa mga bagay na ito. So justice, mercy or kindness, and humility, itong mga bagay na ito have also become Christian values. Today, ang focus natin is humility. Now, I always start with humility even if sinasabi ni Paul, the greatest of these is love. I will always start with humility dahil love is perfect. Kumbaga, ang goal niyan is perfection when it comes to how you do it. Pero I think hindi ka makakaibig ng lubos kung wala kang pagpapakumbaba. Hindi mo magagawa ang pag-ibig kung wala kang pagpapakumbaba. Hindi mo rin magagawa ng tama ang pag-ibig ng lubos kung wala kang hustisya. Pwede kang umibig ng labag sa hustisya. At hindi ka rin iibig kung wala kang kabutihan. You won't have mercy or kindness. So, these things are important when you want to love a person or some people na pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. So, I will focus today on humility because si Jesus mismo in-emphasize ito. At hindi lang siya in-emphasize, pinamuhay niya ito. At sa buong New Testament, palagi itong itinuturo. Like for example, sa Romans chapter 12 verse 3, mamaya i-quote ko yan. Ephesians chapter 4 verse 2. And yung focus natin na passage, Philippians chapter 2 verses 3 hanggang 4. Pero kapag tinuloy yung buong chapter 2, makikita mo na yung example ng humility ay si Jesus mismo. But considering our time, we will just focus on the two verses na mauuna, verse 3 and 4. Let's consider, let's understand, let's hear from God's Word kung paano iniinganyo ni Paul, ni Apostol Pablo, yung mga Kristiyano mula sa Filipos na ipamuhay ang humility o sa Tagalog, pagpapakumbaba. And with that, after all the introduction, inanyahan ko na po kayong tumayo. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos na makikita natin ngayon sa Philippians chapter 2, verses 3 and 4. Sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Filipos, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, Philippians chapter 2, verses 3 hanggang 4. Babasahin ko po mula sa New American Standard Bible. At ang sinasabi po dito, sabayan niyo lamang po ako kung ano man pong version ang meron kayo. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, consider one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Now, after that, Paul will talk about Jesus at kung paano niya ito pinamuhay at kung paano dapat natin gagayahin si Jesus para pamuhay nga itong turuan ng pagpapakumbaba. But we will focus first on these two things. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Do nothing from selfishness or empty conceit or pride or vanity, but with humility consider one another as more important than yourselves. And do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Na dito sa teksto na ito mga kapatid, makikita natin at maintindihan natin na yung pagpapakumbaba ay merong contrast. Meron siyang iniiba. Meron siyang kaibahan mula sa mga binabanggit ni Paul. At ano yung mga binabanggit ni Paul na dapat ibang-iba tayo at dapat magkaroon tayo ng pagpapakumbaba? Well, here, humility is contrasted with selfishness and pride. Pagiging makasarili at pagiging mayabang. Ito daw ang kabaliktaran ng humility. No, huwag gawin tong mga to, ito dapat ang gawin. Huwag pahalagahan ng mga to, ito dapat ang pahalagahan. Huwag magkaroon ng selfishness and pride, magkaroon
ng humility. Yan ang sinasabi ni Paul. At pangalawa, sabi niya, it enables us to give more importance na mas pahalagahan ang ating mga kapatid higit pa sa ating mga sarili. We will discuss these two things na makikita natin dito. First, humility contrasts with selfishness and pride. Ang pagpapakumbaba, ang pagkakaroon ng mapagpakumbabang katangian ay ibang-iba mula sa pagiging makasarili, sa pagiging mayabang, sa pagiging ambisyoso na patungkol lang sa sarili ang ating mga iniisip at sa ating pag-iisip na tayo ay nakakalamang kaysa sa lahat. That's pride, and yan yung tinutukoy dito ni empty conceit. Sinasabi ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga tagabasa at mga disipulo, mga Kristiyano doon sa Filipos na talikuran nyo na ito, mga kapatid. Itong mga makasarili ninyong mga layunin, selfishness or selfish ambitions. Now, mabigat ito sa konteksto ng Philippi dahil as we have always said, itong Filipos ay mayaman na syudad. Kumbaga, pwede mong isipin ito as Makati or Taguig, gano? Kasi it's a very rich city sa panahon nila. Now, countercultural ito, meaning kabaliktaran ito ng kung anong mga pinapahalagahan sa lugar na yan. Ang humility ay kabaliktaran sa pinapahalagahan ng Philippi at hindi lang ng Philippi, ng buong Roman Empire nung panahon na yan. Ng mundo na tinutukoy nila sa panahon na yan. So kabaliktaran ito ng pinapahalagahang mga katangian at kaugalian ng buong mundo. The city, yung Philippi, ay napakayaman at maraming pribilehiyo bilang isang Roman military colony. People here ay napakaraming ambisyon and they're so prideful na ang sabi ni Paul, wag yan ang mga katangian na dapat na humuhulma sa iyo bilang Kristiyano. So parang it's the same way as telling your child these days na anak, alam ko na sa eskwelahan maraming may gusto na hindi na sumunod sa kanilang mga magulang. Pero ikaw, wag ikang maging ganun. Dapat patuloy ka pa rin maging respectful sa iyong mga magulang. It's the same way like that na maging kabaliktaran ka sa kung anong uso sa panahon nila. So this is the advice of Paul. So hindi lang advice, kasi ang example is Jesus. This is how we should live as Christians. To forsake, talikuran ang pagiging makasarili at ang pagiging mayabang. And we all know what selfishness look like. Alam natin kung ano yung itsura ng selfishness. Tama? Yung mabubuhay ka o yung ibang tao, sabihin natin, tayo na lang para hindi tayo magturuan. You know what selfishness looks like. We all know when it comes to us dahil meron tayong mga ginagawa na makasarili. Well, aminin man natin mula sa buong buhay natin, kahit paano naranasan natin yon na maging makasarili. Kahit noon, we still struggle with being self-centered. Sometimes, mas inuuna natin ang ating kakayanan o ating kapakanan pala kaysa sa iba. And being prideful, being proud, or having vanity, yung sinasabi ni Paul dito, alam din natin yan. Alam natin na kapag tayo ang pinupuri, gusto natin yon kaysa sa iba. Gusto natin makalamang. Kaya nga minsan sumisingit tayo sa pila eh. Minsan, mas gusto natin na mas nauuna tayo kaysa sa iba. Kasi we feel na mas importante tayo kaysa sa iba. Sumisingit tayo sa traffic, sumisingit tayo sa pila sa MRT, gusto natin ng backer sa mga kumpanya. Gusto natin yun kasi feel natin mas mahalaga tayo. Diba? But those are vanity. Those are selfishness na tinutukoy dito ni Paul. Ang kabaliktaran niyan, mga kapatid, yun dapat ang ating pangarapin, gawin, at pahalagahan. Humility. Hindi yan mahalaga sa panahon nila. And of course, sa panahon natin ngayon, mukhang pinapahalagahan siya, pero misunderstood yung humility. Sometimes, false humility ang ginagawa natin. Like, ang pogi mo naman, hindi naman, mas pogi ka pa sa akin, di ba? Ang yaman mo naman, hindi naman, mas mayaman ka pa sa akin, di ba?
Sometimes ganon natin dinidescribe yung humility. But it is not something like that in its real sense. Ano? Hindi siya pinapahalagan sa totoo lang mula pa man noon hanggang ngayon. Mula sa ancient times hanggang sa atin ngayon. Now, and people crave for pride. Gusto na mga tao yun, yung pride and glory. No? Yung maikabit sa yung napakaraming description, katangian na magaganda. No, ayan, si Kit, ganito yan. Daming niyan, achievement sa buhay. Ang daming pag-aari niyan. Sana all, kasi hindi naman totoo. Ang daming achievements, hindi naman totoo. Kumbaga parang gusto natin yun. Na maikabit sa atin yun. No? Na yung mga ganong description sa atin. And we want that pride. And sa totoo lang, sa panahon nila, na hindi natin masyadong naiintindihan ngayon, sa panahon nila, yung mga walang pribilehiyo, the underprivileged, are forced to be humble by becoming slaves. Pag nabaon sa utang, kapag nagkaroon ng calamity sa buhay o natural calamity na wala silang kalaban-laban, mababaon sila sa kahirapan. And they will be forced to become slaves, to sell their own themselves, to be of service to the masters, to the rich, to the powerful. And in that way, nagiging humble sila forcefully. Wala silang choice eh. Nagiging alipin sila. Take note of that term, alipin. Dahil nung dinidescribe ni Paul ang humility, i-describe niya ito gamit si Jesus. Dito sa Philippians chapter 2. You can read that mamaya sa pag-uwi nyo sa bahay, yung kabuuan ng chapter 2. At doon mismo sa chapter 2, kung paano dinidescribe si Jesus ni Paul, sabi niya mismo doon, that Jesus himself, he became a slave. Naging alipin siya. But it wasn't forced on him, hindi siya pinilit, kundi dahil sa kanyang pag-ibig at sa totoong pagpapakumbaba, ay inalay niya ang kanyang sarili upang maging alipin natin. The lowest of the lowest. So, mga kapatid, ang pagiging humble, ang pagiging mapagkumbaba is actually kabaliktaran siya ng mga kagustuhan ng mga tao dahil magpapakumbaba ka talaga. And Paul tells the Christians, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lang sa mga Kristiyano noon, pati sa atin ngayon, that we should be willing to humble ourselves by becoming slaves for the good of other people. Hindi para sa ating, hindi yata magtutugma ang pagiging makasarili sa pagiging mapagkumbaba. You can't be a slave but at the same time self-centered ka pa rin. Like, nakakita ka na ba ng alipin sa mga palabas na sila ang sinusunod ng amo nila? Hindi siya nagtutugma. No, you have to be the one submitting yourself. So that's the first truth. Humility is in contrast with selfishness and pride. Pangalawa na makikita natin dito is that humility enables us to give more importance to our brothers and sisters than ourselves. Ang pagpapakumbaba ay natutulungan tayo kung hindi man ito talaga yung buong kaugalian na siyang nagiging daan para pahalagahan yung iba kaysa sa ating mga sarili. Now, let's take a look kung anong sinabi ni Paul dito, kung paano ito i-apply. Sabi niya, with humility, consider one another as important than yourselves. Kapag meron kang humility, pagpapakumbaba sa sarili, sabi ni Paul, you consider, tratuhin yung ibang tao, yung bawat isa, na mas mahalaga kaysa sa iyong sarili. Hindi naman sinabi ni Paul na tratuhin mo ang iba by shaming yourself. Na para bang hindi necessary. Si Jesus, he was shamed. He was scorned. He was really hated and persecuted. But of course,
it was necessary. Kumbaga, kailangan niyang pagdaanan yun. But sometimes, there are many instances sa buhay natin na hindi mo kailangang ipahiya ang iyong sarili para maging humble ka. Hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili para maging humble ka. The point of humility is not persecuting yourself. The point of humility is that you prioritize other people. You make them important in your life. Ang biblikal na pagpapakumbaba o ang tinuturo ng Biblia sa pagpapakumbaba is not shaming ourselves. Ganito lang ako. Wala akong kakayanan. Hindi ako mahalaga. That's not the real humility na tinuturo. Or sometimes, magpipretend ka na mababa ka. That's false humility. No? It's either, ang mga tao, pakiramdam nila kapag meron kang pagpapakumbaba, it's either mababa ang tingin mo sa sarili mo, or nagpapanggap ka na hindi ka mayabang. Hindi yun ang tinuturong humility. Kasi kung nagpapanggap ka lang, it's like this eh. Yung parang, ayaw mo pero gusto mo. Pero pag binabanggit yun, ayaw mong iparamdam na gusto mo. Diba? Like, pag tinatawag ka na ikaw yung pinakamahalaga, sasabihin mo, hindi naman. Pero totoo lang, gusto mo yung puri na yon. Ang kabaliktaran naman nun, that's still not humility, is yung masyadong mababa ang tingin mo sa sarili mo. Na para bang, uy, kaya mo yan, kapatid. Tinatawag ka ng Panginoon para mag-excel sa bagay na to. Tapos sasabihin mo, wala akong kakayanan dyan eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko na magaling. Kahit na sinasabi na ng mga tao na nakikita nila yung kabutihan mo, yung kakayanan mo, and yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo para sa ministry na yan, para sa responsibility na yan, para sa isang bagay na yan, you still feel na, ang baba ko, I don't deserve that, I don't deserve to serve the Lord in that way. Now, that's also self-pity, and it's not humility. But I've read something sa post ng isang Christian post that I think nakita rin ito ni Kuya Bok, nakita ko na hinart niya yung shinare ko sa Instagram. But it's about humility. At sabi doon, meron daw isang Jewish rabbi o teacher, Jewish teacher. Ang sinasabi niya is, humility is occupying your God-given space. Ang pagpapakumbaba ay yung pinapamuhay mo, inaari mo, ginagampanan mo, yung ibinibigay sa'yo na lugar, espasyo, at kahalagahan ng Panginoong Diyos. You have to start with that. What did God give us? It starts with that. That's humility. Knowing your place. Knowing your worth. Alam mo kung anong lugar mo. Alam mo kung anong kahalagahan mo. Alam mo kung sino ka. And in that way, may iwasan mo mag-self-pity at maging mayabang. Kasi kapag alam mo kung sino ka sa pananaw ng Diyos, kung anong binigay niya sa iyong katangian, kahalagahan, hindi mo sasabihin na, ay, ganito lang ako kasi mahalaga ka para sa Diyos. And at the same time, kung alam mo kung anong binigay sa iyo ng Diyos at binigay ng Diyos sa ibang tao, hindi ka rin hahakbang nang lalagpas ka sa binigay sa iyo na lugar at kahalagahan. At hindi mo sasabihin na, ay, mas higit ako sa Kanya. Mahalaga ako, pero mas higit pa ang kahalagahan ko kaysa sa halaga ng iba. Yun naman yung kayabangan. So, ang totoong pagpapakumbaba is knowing your worth, your God-given space, your true space and true worth. And kung papansinin natin yung Romans chapter 12, ang sabi ni Paul doon, hindi mo iisipin more than what you should about yourself. Hindi mo titignan ang sarili mo na mas mataas kaysa sa dapat. So, hindi sinasabi ni Paul na wala kang dapat halaga. Wala kang dapat isipin tungkol sa sarili mo. Ang sinasabi ni Paul, huwag kang lumagpas sa dapat mong isipin tungkol sa sarili mo. And
Onward, sinabi ni Paul doon sa Romans chapter 12, itong ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. So, what we should think therefore is that, remember who you are. Mga kapatid, ginawa ka ng Diyos sa kanyang wangis. Hindi sa wangis ng kahoy. Hindi sa wangis ng bato. Hindi sa wangis ng anumang hayop, kundi sa wangis ng Diyos. Nire-representa mo siya. Christian or not Christian, we are all created in that sense equal in the image of God. And as Christian, through Jesus, you now belong to His family. You now have this double worth as someone created by God and someone who is now adopted into the family, into the kingdom of God through Jesus. Therefore, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, napakahalaga mo sa mata ng Diyos. Nilikha ka niya sa kanyang wangis, anak ka niya. As followers of Jesus, there's so much worth in you. Ayokong hakbangan ito kapag pinag-uusapan ng humility. Kasi kung hindi, pag nilimot natin yung totoo nating halaga, mauuwi tayo sa self-pity. At kapag nakalimutan natin yung totoo nating halaga, lalagpas tayo at mapupunta tayo sa kayabangan. Those are two extremes na dapat iiwasan natin. At dun tayo sa God-given space na sinasabi ng Jewish rabbi. But as followers of Jesus also, it also means na kailangan nating isipin. Kung kailangan nating intindihin yung halaga natin, kailangan din nating alalahanin yung halaga ng ibang tao. Kasi hindi lang ikaw ang likha ng Diyos. Hindi lang ikaw ang nilikha ng Diyos sa wangis niya. At hindi lang ikaw ang niligtas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Now, I'm talking about your brothers and your sisters. Look around you. Kung mahalaga ka, mahalaga din sila. And knowing that, you now consider yung kahalagahan ng bawat isa. And therefore, mga kapatid, yung totoong pagpapakumbaba is tratuhin sila as more important than you. Not because you are not important, but because you now want to love them. You now want to extend goodness to them. At ito ang ginawa ni Jesus. At kung merong mang mas pinakamahalaga sa lahat, yun ang Panginoong Jesus. Pero itong ginawa niya, tinuring niya tayong mas mahalaga. Kaya nagsakripisyo siya, nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan. At pinagdaanan niya lahat ng kahirapan hanggang sa kamatayan. It means also, sabi rin ni Paul, do not merely look out for your own personal interests, but also for the interest of other people. It means na kung merong kang gustong mangyari sa iyong sarili, lagpasan mo yan sa paggawa ng mabuti sa ibang tao. By default, you love yourself. Whether you are nagsiself-pity ka man o nagyayabang, there's love for yourself. Hindi mo man i-recognize yan. And that's the default. And kung makita mo yan sa paningin ng Panginoong Diyos, sa ilalim ng grasya ng Panginoong Diyos, at maitama yung pagmamahal mo sa sarili, then maitatama mo rin yung pagmamahal mo sa kapwa. Dahil tuturing mo na mas mahalaga yung iba kaysa sa'yo. In practice, ang sinasabi ni Paul, hindi lang ito by just merely wishful thinking. Sabi niya, look out for your own personal, not just for your own personal interest, but also for the interest. Now na tayo ay mga Kristiyano, iisama natin yung iba sa pagpapahalaga at i-prioritize ito. Sabi ni Gordon Fee, as always, dito sa mga ganitong utos ng Panginoon sa Biblia, the accent rests on the community. No, yung pagpapahalaga daw ng kautusan na ito ay nasa komunidad. It is only as a people of God together
that God's people fulfill His divine purposes. Ulitin ko po, mga kapatid, it is only as a people, not as a person, individual, but a people of God together that God's people fulfill His divine purposes. Ang mga layunin at ang mga plano at ang mga kalooban ng Panginoong Diyos ay mga pangyayari lamang, maitutupad lamang ng may katapatan kapag ito ay ginagawa sa konteksto ng isang komunidad. You cannot fulfill faithfully the divine purposes of God as a solo Christian. In fact, there's no solo Christian. Hindi mo pwedeng gawin yan on your own. You may try. You can stay anonymous. Ay, ayokong makipagtangle. Ayoko ng entanglement. Ayoko ng magulong simbahan. Ayoko ng kahit anong relationship sa simbahan kasi nakakagulo eh. Gusto ko yung kami lang ng Diyos. My personal relationship with God. That's what matters. But that's not Christianity because every teaching in the Bible is given to His disciples, to His church. So your personal relationship with God is intimately connected with your relationship with other people. Especially your brothers and your sisters. Dahil yan yung unang-unang yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Sama doon yung pamilya mo, of course. You cannot neglect your family. Walking with God in humility is going to be difficult, mga kapatid. Mahirap yan. Kung wala kang pagpapakumbaba, mahirap maging tapat sa pagsunod sa Diyos. At lalong-lalo na, mas mahirap ang pagsunod sa Diyos kung wala kang humility, tapos sinusunod mo yan sa konteksto ng kapatiran. Dahil you will never really know if you are humble or not kung hindi mo nakakasalamuha yung kapwa mo. Tama? Paano mo sabing humble ka? Hindi ka naman nakikipag-usap. How can you apply humility when you don't actually serve? When you don't actually think of your brothers and your sisters? There's no humility in that. Iisip mo, hindi naman ako mayabang. Pero ayaw mo makipagsalamuha. Ayaw mo ipag-pray man lang sila. Di ba? Or you even just ask them how they feel or how they are. And with that, I would like to share some reflections coming from those truths. That first, humility is not simply an attitude. It includes both attitude and action. Ang pagpapakumbaba ay hindi lang ugaling mananatili sa sarili mo. No, kailangan kong i-describe ng ganun kasi mas maganda yung description ng Pilipino eh. Kapag sinabi ng Pilipino, ugali, may kasama na yang action. Tama po? Kasi pag attitude lang, minsan hindi natin nakikitaan ng action yan. But in English, it includes both attitude and action. Yung pagpapakumbaba ay hindi mananatiling sa loob lang. Kasama yung lakad at lingkod. Paglalakad at paglilingkod. Nung sinabi ni Paul, consider one another as important as important than yourselves. Nung sinabi ni Paul na tratuhin ninyo na mas mahalaga pa kaysa inyong mga sarili ang ibang tao, tratuhin. That's attitude. That's the humble attitude na, ay, totoo, itong mga kapatid ko na nandito ay mas mahalaga kaysa sa akin. That's the attitude. That's the right attitude. Maganda yan. That's humility. But humility is not only attitude, it's also action. Kaya sabi ni Paul,
Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. That's humble action. That's humility in action. Kasi magiging intentional ka na ngayon na pahalagahan yung ibang tao. Looking out for your own interest, hindi yan passive. Diba? Kaya nga natin sinasabi, kaya yan kumikilos kasi may sarili siyang interest. May sarili siyang agenda. Pag nakikita natin na kumikilos na yung tao, behind that is an interest for himself. Now, sinasabi ngayon ni Paul, wag lang yung sarili mo, kundi ibang tao. In fact, kung magiging mahigpit tayo sa language, in fact, kapag tinignan natin yung original Greek language, yung sinasabi doon, do not look out for your own interests. Huwag mo lang isipin ng iyong sariling interest. And I don't think that's the real intention of Paul, pero yun yung strict na language nun. Pero kapag kinabit mo na yung kasunod, ang sabi kasi doon, kai, it means and or also, even. So, ibig sabihin, hindi mo tatalikuran yung isa. Ano? Also for the interest of other people. So, there's this comparison. Hindi ka nakakain. Ibig sabihin na hindi ka nakakain. Hindi ibig sabihin, hindi mo na aalagaan ang sarili mo. Sinasabi ni Paul, kung pinapahalagahan mo ang sarili mo, pahalagahan mo rin ng iba. At kung maaari, higitan mo pa. Look out for the interest of others. Also, there's that also. Yun yung mahalaga dun eh. Now, there should be a transformation, mga kapatid. Pagbabago mula sa ugali natin, sa attitude natin, and of course, it starts with belonging to Jesus. Paano magbabago yung ugali natin kung hindi ka nagpasailalim sa Panginoong Jesus? It starts with belonging to Jesus. Because by belonging to Jesus, you will be empowered by the Holy Spirit. Doon mag-uumpisa ang pagbabago sa pagsuko sa Panginoong Jesus. Dahil sa pamamagitan niyan, mamumuhay ang banal na Espiritu at kikilusan tayo. And then, humility grows by continuously learning and relearning. Kasi makalimutin ng tao, palagi dapat natututo, nag-aaral, at natututo muli at nag-aaral muli. At anong inaaral? Pagpatungkol sa humility? The worth of other people. Yung kahalagahan ng kapwa mo. Mga kapatid, kailangan kong i-stress siya at kailangan nating alalahanin palagi yan dahil napakadaling kalimutan yan ngayon. The worth of other people. Regardless of, even if you agree with them or not, kung Kristiyano man sila o hindi, kung kapwa mo man sila Pilipino o hindi, kung kababayan mo man sila o hindi, kung kapareho mo man sila ng political views o hindi, kung pareho man kayong pananaw sa pagdating sa pag-raise ng anak mo o hindi, o kapitbahay mo man siya na kinakainisan mo o hindi, those are the people na dapat alamin mo their worth. What are their worth? Unang-una, kung kapwa Kristiyano mo yan, you belong together in one body in Christ with your brothers and your sisters. Yan yung sinasabi ko sa Romans chapter 12, verse 3 to 4. Sabi ni Paul, through the grace given to me, I say to you, to everyone among you, not to think more highly of himself. Huwag mong isipin na mas lamang ka kaysa sa dapat mong isipin tungkol sa sarili mo. Sabi niya, but to think so as to have sound judgment, itong tamang pag-iisip, na God allotted to each a measure of faith. Lahat tayo mayroong pagpapahalaga at regalo at ipinagkakaloob na biyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi niya, we who are many are one body, parts of one body. So mga kapatid, anong iisipin mo dapat sa kapwa mo, Kristiyano? Kasama mo yan sa katawan ni Kristo. Pinahalagahan niya ng Panginoong Diyos, inalay niya ang kanyang buhay ng Panginoong Yesus para sa taong yan. Kahit nasabihin mo pa, hindi ako masaya kapag nakikita ko yan kasi nayayabangan ako, Kristiyano pa naman. Kapatid mo yan, kasama mo yan sa katawan ni Kristo. Walang hindi mahalaga. Kahit kalingkingan ng katawan ni Kristo, kahit buhok o kahit appendix ng katawan ni Kristo. Lahat yan mahalaga.
paano yung mga hindi Kristiyano? Mga kapatid, kagaya ng sinabi ko rin kanina, even they are non-Christians, they also have their God-given worth. Because they're also created by God in His image. Wala pa naman Christianity noon, pero matagal na itinuturo ito ng Diyos. Noong namatay si Abel, sabi ng Diyos, umiiyak ang dugo ni Abel papunta sa kanya. Because he is the image of God. Even after the flood of Noah, na kung saan majority of the people died, even after that, sabi ng Panginoon Diyos, huwag kayong magpatayan dahil they are the people of God. They are the image of God. And kahit Kristiyano man o hindi, He loves this world. And He is planning, He's working with all His powers to redeem, to save this world. Hindi niya pinapabayaan ng mundong ito. Hindi niya tinatiklikuran ng mundong ito. At kumikilos siya hindi lang sa ating mga Kristiyano. At pinapahalagahan niya hindi lang tayong mga Kristiyano. So mga kapatid, know the worth of your brothers and your sisters and know the worth of even other people. And with that kind of knowledge, hindi mo basta-basta hahamakin yung kapwa mo kahit na hindi kayo magkasundo. Hindi mo tatawaging corned beef pag namatay yan, kahit na hindi mo gusto yung kamatayan yan. Ginawa yan sa imahe ng Diyos, hindi sa imahe ng baka o kalabaw para tawaging corned beef kapag namatay. Stop doing that, please. If you respect the image of God, you don't represent God when you're talking about it. I want to bring that home, this truth about humility. Dahil napakadaling talikuran at kalimutan at magkagalit sa social media, sa political discussions, sa mga nangyayari sa mundo. Napakadaling hamakin yung kapwa. At sa tingin mo, mas mayabang ka, mas mahalaga ka. Para tawagin mo, ganito yung kapwa mo. Murahin mo yung kapwa mo. In fact, kahit magkakapwa Kristiyano, nagtatalikuran dahil lang sa mga bagay na gano'n. And I'm saying na hindi mahalaga ang mga ganong issue. Where in fact, even how important those issues are, rise above it and love other people and be humble. Dahil kahit sino pa yan, mahalaga yan sa mata ng Diyos. They are created in God's image. And when you do that, you are forgetting the teaching of Jesus about humility. And even if hindi pa yan Kristiyano, gawa yan sa wangis ng Diyos. At kung hindi pa man dumating sa punto na sumuko yan sa paghahari ng Panginoong Diyos, may pag-asa dyan, kaya lang minura mo na siya. Hinamak mo na siya. Imbis na ipakita mo sa Kanya yung pag-asa at paghahari ng Panginoong Yesus, tinalikuran mo siya. At nireduce mo siya to mere curse word. Binaba mo siya. Inapak-apakan mo yung kahalagahan na binigay sa Kanya ng Diyos. Into merely a bad word, a curse, a swear word. That's, sa totoo lang mga kapatid, mabigat siya i-apply. And it's easy to forget that. Walang ligtas dito. But it's just sometimes na-highlight siya with the current issues around us. And it's easy to forget how important other people are. And of course, kung gusto nating maging kawangis ni Kristo, magpasailalim sa Kanyang paghahari at magpatuloy ang pagkilos ng banal na espiritu sa katawan, sa buhay natin, then isuko natin ang mga buhay natin. Kung nakita natin itong pagkakamali, ihingi natin ng kapatawaran. Lahat tayo dito, walang ligtas. Let's ask forgiveness of how we forgot that other people are important in the eyes of God. Nawawala yon when we call them bobo, we call them corned beef, we call them stupid, we call them kung ano-ano pa mga bagay. Just because
of our differences. It's not simply an attitude of humility. We must work on our action, especially our words. Number 2, humility does not wait for an opportunity to be humble. Hindi mag-aantay ang pagpapakumbaba. Hindi tayo mag-aantay ng pagkakataon na magiging humble. It looks out for the interest of us. In fact, hindi mo nga isipin yun na tutulungan ko yung kapwa ko para maging humble ako. You never talk about that or think about that. You just do it. You are actively looking out for the interest of other people. Paano ko ba ito may ipag-pray? Paano ko ba ito makakamusta? Paano ko ba ito ma-encourage kahit man lang maipaalam ko sa kanya that I'm thinking of him or her now that I know that she or he is struggling in his life. So sabi ni Paul, look out for the interest of others. Look out. Baka isipin natin yung parang nagmamasid ka lang at wala kang pake. Look out is very active sa kultura na yan, yung lingwahe na yan, to look out. You look out for the needs of other. Ngayon kasi parang pangit yung term na look out, Yung isa dyan, look out. Parang kriminal Pero when we say look out sa konteksto na to, we're saying be actively seeking out kung saan ka makaka-bless. Look out for the interest of other people. Ano ba yung mga pangailangan ng kapatiran mo? Of other people around you. May problema ba sila na pwede akong makatulong sa kahit na maliit na paraan? Kung hindi man, paano ko sila may panalangin? Is there any way na may encourage ko sila? Or may inspire ko sila without being intrusive? Or pakialamero? Or mapapangunahan mo sila? Be an encouragement to them. Paano ko ba magagawa yan? If they're struggling sa faith nila, paano ko sila may inspire without being judgmental or condemning sa kanila? And then, kung talagang nagsistruggle sila, kung meron silang mga nagagawang bagay na nagkakamali sila and they struggle a lot, then we should love them even more. We should make them more important with prayers, patience, and presence. Ano ba yung mga pinagkakapaguran nila? Ano ba yung mga responsibilidad nila na nahihirapan sila? Is there any way you can share your experiences with them, share your time to encourage them? In this part, ang dami kong pagkukulang. Honestly. I want to be more faithful. Each year, lagi ito yung panalangin ko. Kapag nag-uumpisa ako ng taon, ito lagi yung panalangin ko, Lord, I want to be more prayerful, patience, and present sa aking mga kapatid, sa pananampalataya, sa aking mga mahal sa buhay. But this is not just a role for me as a pastor. Hindi, ang pastor nila ang nagsasalita dito, si Paul. At sinasabi niya, gawin niyo ito bilang mga magkakapatid. So I'm not excusing myself. In fact, I'm guilty as part of the church. But also, I'm also saying and encouraging you to own this, mga kapatid. Para sa atin tong lahat, itong utos ng Panginoon. To consider your brother and your sister as more important than you are. To encourage them, to help them, to serve them. So, mga kapatid, ibang-iba ang pagpapakumbaba sa pagiging makasarili at sa pagiging mayabang. At dahil dyan, kapag meron kang pagpapakumbaba, nagkakaroon ka ng pagpapahalaga sa kapwa, higit pa sa iyong sarili. Some people will say, humility is weak. Hindi yan magandang kaugalian. Hahamakin ka lang. Napaka-weak niyan na kaugalian. Well, in some sense, it is true. Humility is weak. In fact, magiging weak ka talaga kapag pinahalagahan mo yung ibang tao. Magsasakripisyo ka so that people can be empowered.
Yung ginawa ni Jesus. Weak talaga. In fact, weak to death. Eh ano bang nakakahiya doon? Kung maging kagaya ako ni Kristo. Yun nga yung point ng humility. Ang gayahin si Jesus. Sa paglilingkod ko sa aking kapwa. Sa pagpapahalaga ko sa aking kapatid. But also, even if humility requires you to be weak, at the same time, like a paradox, humility is not for the weak. Ang pagpapakumbaba ay hindi para sa mahihina ang loob. Bakit? Kasi pag practice mo ang humility, kailangan mo ng tapang. Matapang ka ba para tanggapin lahat ng consequences? Are you courageous enough, bold enough, brave enough to love your brother and your sister? To love even a stranger, kahit nabatikusin ka, kahit napagtawanan ka. Eh kung hindi mo kaya, then that's weakness. Di ba? Practicing humility requires determination. Determinado ka dapat na sundin ang Panginoong Jesus sa pagpapakumbaba. And there's no shame in admitting kung hindi natin kaya. Humility is not for the weak. And humility, of course, is impossible para sa ating lahat. Ang totoong pagpapakumbaba. That's why we need the power of the Holy Spirit. That's why if humility is not for the weak, then aminin natin na hindi natin kaya. Dahil hindi naman sa ating magmumula talaga yun. Magmumula yun sa pagpapasailalim natin sa Panginoong Jesus. Nang sa ganoon ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mamumuhay din sa atin. So that we can be empowered to be humble, to follow Jesus' example. So my point today, really, is to bring back humility in the picture. Kasi ang daling makalimutan ng pagpapakumbaba. Ang daling makalimutan yung kahalagahan ng ibang tao. Madaling makalimutan, madaling i-apply pag sa mga taong lagi mong kasama. Kaya madaling i-apply yan dito sa church. Pero in fact, may mga challenges even within the church. Pag nilawakan mo yung context ng simbahan, meaning yung mga kapatid mo na mula sa ibang simbahan, mas nagiging mabigat yun. Mas nakakalimutan na yun. Kasi nagkakaroon na yung taga-Bliss ako taga-BCFC ako. Yung iba naman, taga-ganitong simbahan ako Mas maganda simbahan namin. Mas marami kami. Mas magagaling yung mga pastor namin doon. Mas mayayaman yung mga membro namin. May aircon kami. May maganda parking namin. Maganda building namin. So I'm not saying those are wrong, but there lies the temptation na kapag nilawakan mo na yung konteksto, nagiging mayabang na. Nakakalimutan na yung kahalagahan ng bawat isa. Pag nilawakan mo pa yan outside the church, ay napakadaling makalimot. Hindi na yan Kristiyano. Pwede na yan pagtawanan. Pwede na yan murahin. Pwede na yan hamakin. Pwede na yan ituring na mas mababa kaysa sa akin. Kahit hindi mo man aminin na yun ang iniisip mo. But if you actually watch your words, if you actually watch your heart, how you treat them, what you say to them, ask yourself, mahalaga ba talaga sila? With your words, with our actions, with how we treat them. Kaya maganda, mga kapatid, patuloy ang sinabi ko dito, to learn and relearn. To remind ourselves over and over again because humility is a hard, a difficult task, a difficult value, pero it's basic. When I say basic, it's foundational. You can't love, you can't be merciful, you can't be just without humility. Pag nakalimutan mo yan, ang humility, babagsak din tayo lahat sa ibang subject. Sa ibang subject ng Christian values. That's why mga kapatid, pahalagahan natin ang ating kapwa. Because of that, and through that, mag-uumpisa ang ating humility. Ang ating pagturing sa kanila na mas mahalaga kaysa sa atin. Dahil tinitignan natin sila kung paano sila tinitignan ng Diyos.
Tinitignan natin ating sarili kung paano tayo tinitignan ng Diyos. May itatama yung ating perspektibo, magkakaroon tayo ng mabuting ugali at maghahatid yun sa atin sa magandang pakikitungo sa ating kapwa. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung babasahin ko man, mula doon sa verse 2 and 3, sabi niya, ito yung sabi niya sa verse 2 and 3, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, consider or treat one another as more important than yourselves. Do nothing from selfishness or vain conceit, sabi ni Paul, and do not merely look for your own interest, but also for the interest of other people. Now, allow me to continue on sa passage na yan. Sabi ni Paul, have this attitude in yourself. Ngayon mga kapatid, after ituro ni Paul yung humility, sabi niya, ito yung totoong example ng humility. Kaya itong gayahin nyo. Have this attitude in yourselves. Verse 5, have this attitude in yourselves, which is also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped. Hindi niya pinangalandakan ng pagiging Diyos niya, but he emptied himself, he sacrificed himself by taking the form of a bondservant and being born in the likeness of us men. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on the cross. Ito nga yung ating aalalahanin sa tanghaling ito. Yung kamatayan ng Panginoong Jesus. At ang sinisimbolo niyan, pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba na nagdala ng kaligtasan sa atin. Ng pagtanggap sa atin sa presensya ng Diyos. Ng paghuhugas ng ating mga kasalanan. Ng pagbibigay ng kahalagahan sa ating muli mula nung nabahira ng ating wangis ng kasalanan. If we want to be more humble, to practice humility, look to this. Look to Jesus. How He humbled Himself even to the point of death. Ito yung sinasabi ni Paul. Mga kapatid, as we remember the death of Jesus, pahalagahan natin ang kanyang pagpapakumbaba. Dahil ito rin ang nais niyang gawin natin sa iba. Hindi necessarily para mamatay lang, kundi para mamuhay para sa iba. Na maipamuhay ang kanyang mga katuruan, kagaya ng pagpapakumbaba. At sa susunod nating mga pag-uusapan patungkol sa hustisya, tungkol sa pagiging mabuti, tungkol sa pagiging mahabagin, pagmamahal. But before that, it all starts with this wonderful truth that Jesus died for all of us. At inaanyayahan ko ang lahat ng mga kapatid na isinuko ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus nung narinig nila ang mabuting balita na ang Haring si Jesus ay namatay para sa kanila. Inaanyayahan ko po kayong lahat na alalahanin natin ang kamatayan niya